Ang pakikipagdigma sa iligal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga usaping ibinahagi niya sa kanyang mga kapwa leader sa iba't ibang mga bansa matapos ang pagpupulong ng ASEAN sa Lao. Ito ang kauna-unahang biyahe sa labas ng Pilipinas ni Pangulong Duterte at sinamantala niyang pagkakataon na bigyan diin ng bigat ng problema na kinakaharap ng ating bansa. Kahit na nangangahulugan ito na magbitiw ng matalim na salita laban sa Pangulo ng Amerika, na nagpahayag ng pagkabahala sa patuloy na tumataas na bilang ng mga napapatay may kaugnayan sa kampanya kontra sa iligal na droga. Malinaw na anuman ang kritisismo sa loob o sa labas ng bansa, walang balak na magpapigil si Duterte sa nasimulang digmaan laban sa iligal na droga. Higit 70 araw sa pwesto bilang Pangulo, muli nating tignan ang itinakbo ng mga digmaang ito na prioridad ng Duterte administration. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Den Macaranas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Kung ang leader ng isang bansa ay nagpahayag ng matapang at walang sinisino sa digmaan kontra sa iligal na droga, magagawa niya bang makiusap sa kapwa niya leader ng ibang bansa na iligtas ang isang kababayan na nakapila sa bitayan? Bad taste in the mouth. Yan ang sinabi mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Asiwa, saliwa at babangga mismo sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Ang pagpapatupad ng batas laban sa illegal drug trafficking at hindi ang mismong kaso ni Mary Jane Veloso ang pinag-usapan ni Indonesian President Joko Widodo at ni Pangulong Rodrigo Duterte. The law is the law, ayon sa Pangulo. Ang kabuang report, hatid ni Chona Yu. Nagulantang ang buong Pilipinas nang bigla na lamang mapaulat sa Indonesia na binigyan na umano ng go signal ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Indonesian President Joko Widodo na ituloy na ang pag-firing squad kay Mary Jane Veloso, ang Filipina na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia dahil sa pagpupuslit ng mahigit 2 kilo ng heroin. Pero agad na kumambyo ang palasyo ng Malacanang at iginiit na walang ganong pahayag ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ang malinaw na sinabi ng Pangulong Duterte kay Pangulong Widodo ay, I already gave you the context, okay? I think it's very clear that they were talking about, not about the execution, but about the judicial process. In other words, what the President Duterte was saying, he was saying he would accede, he would accept whatever final decisions they would have in regard to the judicial process that they would take. He was not giving a green light on execution. Pero ano pa man ang naging pag-uusap ng dalawang Pangulo, iisa ang hinagpis ni Aling Celia, ang ina ni Mary Jane. Napakasakit, napakahirap ng naranasan namin noong nakaraang taon doon. Sakali mang ituloy na ang pagpataw sa parusang kamatayan kay Mary Jane, wala nang balak si Aling Celia na bumalik pa ng Indonesia para masilayang muli ang nakakulong na anak. Baka marami pang kasabay siyang uuwi na nakakabaong pagka nangyari yun. Huwag naman sana. Wala na akong balak pa na bumalik sa isla na yun. Kaya nga humingi ako ng tulong sa presidente natin na sana wag niya sana hayaan na maulit-uli yung nangyari noong nakaraang taon. Aminado si Aling Celia na nangihina na ang loob ng kanyang pamilya. Pagka gano'n na nangyari, hindi ko alam kung kaya ko pang tanggapin, kung makakayanan ko pa. At lalo ni pamilya ko, ako ang malakas ang loob pero hindi ko alam kung makakayanan ko pa yun Lalo na kaya yung pamilya ko, lalo na yung tatay ni Merjin. Hindi yun namin
Diyos na ang bahala. Dahil sa dagok sa pamilya Veloso, naapektuhan na ang pag-aaral ng dalawang anak ni Mary Jane. Para naman kay Attorney Josa Dienla ng National Union of People's Lawyer at abogado ni Mary Jane, gagawin nila ang lahat ng paraan mailigtas lamang sa kamatayan ang kanyang kliyente. Ayon pa sa abogado, ang mga recruiter ni Mary Jane na sina Julius Lacanilao at Cristina Serio ang magiging susi para makaligtas siya sa kamatayan. Kapag napatunayan natin na siya ay inosente at na nakakuha tayo ng conviction laban sa mga akusado, magagamit natin ito batayan para buhayin uli yung ating appeal for clemency or pardon o kaya naman ay commutation of sentence. Apila ng abogado sa Pangulong Duterte, huwag sukuan ang kaso ni Mary Jane. So far, ang pinayagan ng Indonesian government ay yung deposition. Kasi hindi nila pinapayagang makauwi si Mary Jane dito para mag-testify in open court. So deposition lang doon sa loob ng kulungan. Para naman kay Bishop Ruperto Santos, chairman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Migrant Itinerant People, dapat magkaisa ang taong bayan sa panalangin para mailigtas sa kamatayan si Mary Jane. Sa ngayon, nananatiling nakabinbin ang execution ni Mary Jane. Ang batas ay batas. Iyon ang paninindigan ng Pangulong Duterte. At sa Indonesia, nananatili ang parusa sa drug trafficking ay capital punishment o kamatayan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako, si Chona Yu. The law is the law. Isa sa mga nakababahalang katotohanan sa paglaganap ng iligal na droga sa bansa ay ang pagkakasangkot mismo ng ilang mga otoridad o mga law enforcers. Ano nga ba ang nangyari sa mga ito mula ng pangalanan sila ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakasama sa tinaguriang drug matrix? May report si Roel Perez. In this war, drug dealers must die. Pamilyar ba? Hindi si Pangulong Rodrigo Duterte nagsabi niyan, kundi si dating Thailand Prime Minister Thaksin Shinawatra. Taong 2003 nang utusan ng hari ng Thailand si Shinawatra na tapusin ang problema ng droga sa kanilang bansa. Katulad ng ipinangako ni Pangulong Duterte, ipinangako din ni Thaksin na tatapusin ang problema ng droga sa Thailand ng 3 buwan. 90%, 90% ng mga Thai ay sinuportahan si Thaksin, yan ay ayon sa ginawang survey noon. Sa ilalim ng pamumuno ni Thaksin, umaabot umano sa 2,800 o 2,800 katao ang napatay sa ilalim ng kanilang bersyon ng war on drugs sa loob ng unang 3 buwan o aabot sa 30 kataong napapatay kada araw. Sa nasabing bilang, napagalaman na lampas kalahati doon sa 2,800 na mga napatay walang kinalaman sa droga. Nang imbestigahan ng komite na binuo ng military junta, matapos na mapatalsik si Thaksin, isinisisi ang nabagit na pagpatay ng walang kinalaman sa droga sa umunoy palpak na listahan ni Thaksin. Sa kabila nito, masasabing naging matagumpay ang kampanya laban sa iligal na droga sa street level. Sa kabuuan, sa pagtatapos ng 2003, iniulat ng US State Department on International Narcotics Control Strategy Report o INCSR, pumalo sa 73,231 ang naaresto sa Thailand dahil sa droga. 23 milyon na mga pilduras ng droga ang nasamsam at umabot sa 320,000 mga gumagamit ng droga ang sumuko para sa umailalim sa rehabilitasyon. Napagalaman din na sa Thailand, maraming napatay na mga malilit na mga drug pusher o yung mga street-level drug dealers, pero yung mga drug lords ay hindi napuksa. Maliban dito, hindi rin nasawatan ni Thaksin ang pagpasok at paglabas ng droga mula sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, may mga idinadawit na mga pulis o operasyon ng iligal na droga at karamihan sa umunoy kasama sa listahan ni Pangulong Duterte sumuko kay Chief PNP Ronald Bato de la Rosa. Ano na kaya nangyari sa kanila? Yung sa President's list na 96, 74 ang nasa sa IAS na nalista namin, na validate namin sa IAS. Out of those 74, ang police commission officers 28, ang non-commission officers 46. So, doon sa list ang nakarating ng Camp Crame last August 8 were 43 na surrenderers, broken down to 20 police commission officers at 23 police non-commission officers.
Doon sa mga police commission officers, there were 13 they denied the allegations, but then they have been naming some other police personnel and some other personalities na civilians as involved, to their knowledge, as involved in the illegal drugs trade. And then doon naman sa police non-commissioned officer, may 13 they denied allegations of officers, but they're very cooperative. They're telling us names. And then doon sa police non-commissioned officers, there were 30 they denied allegations but are very cooperative. So all these people right now are undergoing investigation. They have been reassigned to police holding admin unit supervised by the headquarters service support under General Phillips. There were 31 who failed to appear out of the 74. 8 of those are police commission officers and the others are police non-commissioned officers. Ang reason ata is that they're telling us that some of these people surrendered perhaps to the regions, but then this is still a violation of the instruction of the President, because it was very specific that they will report to Camp Crame, to Internal Affairs Service Office. So we are just validating their active status in the Philippine National Police, because some of these 31 actually some have retired, some have died. So if we can affirm that they are still in the active service and they still do not appear here, we will file charges of insubordination against them. Doon sa police surrenderers, there was 1 police chief superintendent, 1 police senior superintendent, 8 superintendents, 4 police chief inspectors, 4 police senior inspectors. Doon naman sa police non-commissioned officers, out of the 23, 2 were SPO4s, 3 were SPO2s, 2 were SPO1, 8 were PO3s, and 4 were PO2s, and 4 were PO1s. So far, yun ang data namin. Yun ang data yung status nila ngayon, yung mga sumuko na yan, may mga they are being interrogated. And then they have been reassigned. They have been reassigned from their previous post to police holding and admin unit ng headquarters support service. Yan ang status. We are building up cases against them. Titingnan natin where it leads us. So far, sir, wala pang nakakasuhan talaga? Wala pang nakakasuhan talaga because nasa case build up na na process. Nasa case build up tayo eh. Sa huling tala ng PNP, mayroong kabuuan na 1,506 na napapatay habang mayroon naman na 16,891 ang mga naaresto sa ilalim ng Project Double Barrel. Habang mula July 1 hanggang September 14, mayroon namang 1,571 na kaso ng DUI o Death Under Investigation na iniimbestigahan ng PNP. Malampasan kaya ng Duterte administration ng 2,800 na naitalang napatay na mga drug suspects sa loob ng unang 3 buwan ng isinagawang war on drugs. May pagkakahawig ba sa Thailand na mga street-level drug pushers lang ang mga napatay at walang mga drug lords? Sa dulo, kinukonsidera na hindi naging totally matagumpay ang kampanya ng Thailand laban sa droga. Dito kaya, sa Duterte administration, yan din kaya mangyari? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Ruel Perez. Ang unang bugso ng kampanya laban sa illegal drugs ay natuon sa tinatawag na poor man's cocaine, ang meth o kilala sa tawag na shabu.
Sa ikalawang bugso ng kampanya, mga distributors naman ng mga party drugs ang pinagtuunan ng pansin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police at iba pang mga law enforcement agencies. Sa ikalawang bugso, hagip ng mga kampanya ang mga celebrities na mga parokyano ng mga illegal drugs. May report si KB Aenle. Patay ang babaeng kapatid ng aktres na si Maritoni Fernandez dahil sa pagkakasangkot umano sa iligal na droga. September 11, 2016, linggo ng madaling araw, nakahandusay at wala ng buhay ng matagpuan ng isang babae sa may bangketa sa Barangay Ugong, Quezon City. Nagtamo ang babae ng maraming tama ng bala habang namataan ring nakapatong sa kanyang bangkay ang isang karatolang nagsasabing drug pusher ng mga celebrities, sunod na kayo. Kinilala ang babae na si Aurora Moynihan, kapatid ng sikat na aktres na si Maritoni Fernandez. Ayon kay Quezon City Police District Director Senior Superintendent Guillermo Eliazar, una nang nahuli si Moynihan dahil sa iligal na droga ilang taon na ang nakalilipas. And we checked with the other law enforcement agencies because during that time, the victim has no records with the QCPD. So wala sa watches namin, but after coordination have been made, it was given the information was given to us by the Southern Police District that the victim was one among the 8 personalities who were arrested in an operation last February 18 of 2013 in Barangay Santa Ana of Taguig City. So that was a buy-bust operation conducted by Taguig City Station Anti-Illegal Drugs Unit, and the group was there and seized from their possession actually were shabu, marijuana, and ecstasy tablets. Inaalam pa ng Quezon City Police District ang pinagkukunan ng supply ng mga ecstasy at party drugs ng narastong kapatid ng singer-actress na si Lea Salonga. Pero ilang araw bago ito, September 9, kabilang sa mga natimbog ng mga otoridad sa Pasig City si Philip Salonga, na kapatid sa ama ng international singer at sikat rin na aktres na si Lea Salonga. Base sa isang drug matrix na inilabas ng Quezon City Police District, si Philip Salonga ay supplier ng party drugs ng iba pang mga naaresto na sina Edward Nelson Jose at Nathaniel Adrian Cruz. Hinihinalang bukod sa mga party-goers, posibleng may mga binibentahan rin umano ang tatlo na mga celebrities. We have found out also based on our initial case build-up na and intelligence information na meron silang connection to each other dahil ang supplier nila, itong si Philip, nagsusupply doon sa isa, the other one man, kinukuha din yung isa. But then meron din silang ibang mga networks na pinagbibigyan. So, itong mga nakuha namin, we seized ecstasy tablets and marijuana dito kay Philip. So iba naman puro ecstasy. But the amount that we seized were the subject of the buy-bust. So kung ano lang yung available namin na pag-usapan, siyempre yun lang yung maibigay nila sa amin. We obtained information from that operations and ito yung ginagamit namin for case build-up on other probable targets in the future. Well, may ano kasi mga indications based on do sa interview sa kanila, pati sa kasama niya, and based on the information that we obtained prior to their arrest. So, yun namang yung operation namin against them, actually, may prior knowledge kami on their activities. Alam din namin na siya, half-brother ni Miss Lea Salonga, and then alam din natin na he was actually in the work of organizing parties, and even siya mismo nagsabi, di ba? Sa pag-organize ng parties, mas nagiging success yung party kung merong mga party drugs na kasama doon. So itong mga ito yung mga information na nakuha natin na we are pursuing so that ito kasi yung breakthrough natin Open secret na maituturing ang paggamit ng illegal na droga ng ilang kasapi ng entertainment industry. Open secret, di ba? Hindi lang napagtutuunan ng pansin. Sa atin kasi ngayon,
doon sa ating kampanya, talagang openly or ang mga information na nakukuha namin coming from the community, particularly sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, itong mga gumagamit na shabu kasi sila lantad di ba? Itong available ng information, ready available at madali kami mag-conduct ng case build-up and police action. Kaya sila yung na-address natin. Pero wala namang pinagkaiba yung ating celebrities, just like the local government officials or the appointed officials or even the police, di ba? Anong pagkakaiba nila naman dito sa iba na ito, di ba? So this time, since nasimula na yan, talagang pagtutuunan natin ng pansin yan. While it is true that ang concentration nga natin dun sa readily available information, ito yung mga actionable nating mga information, but just the same, lumalabas na kasi ngayon we are receiving information on this alleged involvement and open source, makakita tayo through showbiz news articles, di ba? Yung malabas. What we have to do is to conduct validation and in-depth intelligence operation para makapag-develop tayo ng ganito. Bilang mga idolo ng marami, katungkulan ng mga nasa entertainment industry na mapanatiling maganda ang kanilang imahe sa harap o sa likod man ng kamera, ani Eliazar. Ano naman ang pagkakaiba nila sa more than 700 surrenderers na tumalima sa ating kampanya, di ba? So, mas maganda nga sana na kung merong magsimula sa kanila, magandang ehemplo doon para sa iba. We know for a fact na talagang maraming gumagamit ng drugs sa mga celebrities. And this is the time to naipakita natin yung kanilang social responsibility na maging part of this campaign. Nitong mga nakaraang linggo, ilang artista na ang kusang sumailalim sa drug test upang patunayan ang kanilang suporta sa kampanya laban sa iligal na droga. Kabilang dito sina James Reid, Ann Curtis, Solen Yusuf, Patrick Garcia at maraming iba pa. Actually, magandang magandang gesture for somebody from the affluent families or the celebrities to approach us and be part of this campaign and be example to others. Magandang initiative nila, pero for all kasi yung drug test, pwede ka na mag-drug test after na nagkaroon ka muna ng time na nag-cleansing, di ba? May cleansing period di ba? So, bago ka naman lumutang para drug test, tinest mo na sarili mo talaga kung ano. It should be done by, I think, not by yourselves, but maybe the organization, di ba? Kung merong association or club, mas maganda yun. And we suggest also na it is in coordination with our law enforcement authorities, with PDEA or the PNP or the anti-illegal drugs group natin sa PNP. So regarding to sa cleansing, yung time ng gaano po tumatagal yung illegal substance sa katawan natin to be able to detect it through urine test? Well, yung urine test kasi, yun ang pinakamadaling matanggal, di ba? Unlike yung blood test natin, di ba? So, as per our consultation with our crime lab personnel, a few days, 1 week will make the system clean of your drug traces. How about blood test? Ay, yan ang mas matagal yata yon. So, it will take, depende sa kung habitual ka talagang yung use kasi, parang may maiiwan dun Meron sa explanation na mas matagal na mas makukuha. So, yun talagang mas accurate yun. May minaman-manan na nga ba ang mga otoridad sa mga artistang gumagamit ng illegal na droga? May listahan nga ba silang ilalabas? We have names pero nagkakasunod kasi list but we have names of those personalities. Darating din po ba sa point na ilalabas nyo yung names? No, hindi naman ganoon ang concept ng ating kapulisan Hindi naman we reserve that to maybe to higher authorities, but for the police, hindi kami nagpapangalan ng mga natin. So we run after them if we have evidence. Ano nga ba ang kahalagahan o epekto ng mga kaso nila Salonga at Moynihan sa investigasyon ng pulisya sa mga sangkot sa illegal na droga, lalo na sa mga high-end party drugs? Dito natin nakikita ngayon na talagang lahat kino-cover natin. While ang focus natin nga ay dun sa ready available information and actionable information. But just the same, itong mga sinasabi natin na it could give impact to our campaign, targeting the big fish, andun na tayo.
Well, the Quezon City Police District is a territorial police unit. So we have 12 police stations, and sa atin nga ngayon is with the information that we are receiving coming from the community, from the public, and also through text messages and letters. So talagang kulang na kulang pa yung mga personnel namin assigned in anti-illegal drugs unit para ma-address lahat ng ito. Pero yun nga, just the same, maganda rin na meron tayong effort dito. And I have directed the District Anti-Illegal Drugs Unit in coordination with our District Intelligence Division to validate informations that we have received and find out more information so that we can eventually conduct appropriate police operations dun sa mga targeted personalities natin based on the evidence that we will be obtaining. Nitong September 14 lamang ay aabot sa 7 milyong pisong halaga ng ecstasy mula sa Netherlands ang nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Manila Central Post Office. Ayon kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon, nasa 5,000 piraso ng ecstasy tablets ang nakuha na ayon pa sa kanya ay aabot na sa 1,500 pesos ang halaga bawat isa. Isinilid ang mga droga sa mga kahon ng laruan na nakalagay sa mga parcels. 3 parcels ang nakakonsign sa isang Don Arnold habang ang 2 iba pa ay nakakonsign naman sa isang Martin Domingo. Masasabi nga ba na mas nauuso na ito? Ngayong ayon sa pulisya ay lumiliit na ang mundo ng mga nagbebenta ng iligal na droga. Since our intensified campaign against illegal drugs, we have arrested more than thousands of drug offenders. But basically ito, ang kanilang ginagamit na drugs, shabu. But this time, ito yung first time namin sa ecstasy. And nagkaroon kami ng breakthrough at nagkaroon ng leads para ipalo pa yung ibang mga gumagamit ito. And we know that ang talagang gumagamit nito are mga affluent families or celebrities. Aminado rin naman ang pulisya na sa ngayon ay mas madali pang nailulusot ang party drugs dahil sa pagiging moderno ng mga sangkap nito. Ngunit sa kabila nito ay may pagtitiyak naman silang ibinigay sa publiko. Pwede rin ganoon kasi, di ba, maaring hindi pa na-detect ng ibang mga canine dogs natin dahil hindi siya trained for that. Pero eventually, itong we can adjust. Actually, law enforcement agencies are adjusting to the modus operandi of the syndicates. And eventually, we can neutralize these syndicates. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga, unti-unti nilang pinatutunayan na hindi lang maliliit na personalidad ang kanilang pinupuntirya. Umaasa ang pulisya na sa pamamagitan ng kanilang mga operasyon, napaliliit na nila ang mundo ng mga gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga. Itong kampanyang kasi ito, this is a no-nonsense campaign. And ito yung first time sa history natin nagkaroon ng kampanya, di ba? So dapat pagtulong-tulungan natin. And sa tingin ko, well, it will be welcomed by the public. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako si KB Aenli. Bago ang pakikipagdigma sa mga sindikato sa iligal na droga, nauna na po ang pamahalaan ng Thailand noong panahon ni Prime Minister Thaksin Shinawatra. Nalampasan na ng Pilipinas ang record ng Thailand. Patuloy ang pagsubaybay sa mga insidente ng mga napapatay na may kinalaman sa droga ng aming reporter na si Jong Manlapas. Narito ang kanyang report. Si Mayor Duterte mismo ang nagpapatay? Opo, ma'am. Sa paglutang ng testigong si Edgar Matubato sa Senado, tila nagkaroon ng anyo ang natutulog na alamat ng Davao Death Squad. Ngayon, nasa higit 2 buwan nang nasa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang libo na rin ang napapaslang sa mga anti-drug campaign ng PNP at ng mga armadong grupo na kung tawagin ay Bonnet Gang. Sa dami na napapaslang, seryoso ang kasalukuyang pamahalaan na tuparin ang pangako na tapusin ang problema ng bawal na gamot sa loob ng 6 na buwan. Ang tanong, kabalikat ba ng pamahalaan ng Bonnet Gang sa pagwawali sa salot na droga? Paano nga ba ipapaliwanag ang presensya nila?
Sa tindi ng anti-drug operation ng PNP, umaabot sa 19 na hinihinalang pusher at addict ng bawal na gamot ang napatay sa magkakahiwalay na lakad ng PNP Caloocan at Quezon City. Sa Caloocan, aminado si Senior Superintendent Johnson Almazan, hepe ng Caloocan Police, na umabot sa 12 ang napatay sa kanilang anti-drug campaign noong nakaraang mga magdamag. Kabilang ang napatay na 3 hinihinalang pusher ng 9th Street Barangay 93 Caloocan City, kung saan kabilang sa napatay ang magbayaw na Daniel Kapangpangan at Regan Montoya. Wala po dyan si Ronald. Yun po yung sabi nila. Wala po dyan. Hindi na po dyan nakatira si Ronald. Kapatid ko po yung nandyan sa loob. Kapatid ko, tsaka yung anak ko. Ay, tsaka yung asawa ko. Sino po yung nabaril po? Si Regan po yun. Sino pa po yung iba? Wala lang po, dalawa. 3 lang po sila. Yung isa pinalabas nga po nila kasi may anak po. Hindi ko kaya tanggapin, wala na siya. Niyayaya ko na nga siya kanina. Sabi ko, umalis na kami. Ang tikas ng ulo. Ilang oras lang matapos ang paglutang na muna'y aminadong membro ng Davao Death Squad, 7 ang patay sa Dupax Barangay Old Balara, Quezon City. Ang drug bypass operation ay pinangunahan mismo ng taga Davao na opisyal ng PNP na si Superintendent Lito Patay, ang hepe ng QCPD Batasan Station. Sinubukan pandalhin sa East Avenue Medical Center ang mga suspect pero dineklara ding dead on arrival. Hindi naman matanggap ng ilang kapitbahay ng pangunahing napatay na suspect na si Jubel Llarena, na mas kilala sa alias na Kuya Boy, ang pagtrato umano ng mga pulis dito. Yung 7 tao ay nasabi, huwag mong sabing naglaban yon na pwede nilang ganunin. Kung may batas tayo, bakit hindi gamitin ng batas, nilagay nila sa ilang kamay? Kung batas man sila, bigyan na naman din natin ng hakalaga ng buhay ng tao. Hindi naman sa kumakampi sa mga ganyang bagay. Ang dapat parusahan, parusahan talaga. Yung iba, hindi taga rito. Pumunta lang kasi birthday yung gabi na yun. Bakit? Pinatay nila lahat. Iba ang naging kwento sa drug bypass operation ng Manila Police dahil sa unang tingin, 2 suspect ang nakabulagta sa Aldacoa Street sa Malate matapos naman laban ang mga suspect sa mga pulis. Ang isa ay namatay sa tabi ng tricycle habang ang isa ay sa tabi ng sasakyan. Pero nagkagulatan nang biglang gumalaw, bumangon at nagsisigaw pa ang isang suspect na kinilalang si Francisco Santiago alias JR, na una ay inakala ng mga pulis na patay na. Ligtas na ngayon ang suspect pero tila nag-iwan ng kontrobersya sa mga taga-membro ng Station Anti-Illegal Drugs ng Station 9. Ang pahayag nito na pawang mga nakamotorsiklo ang tumira sa kanya gaya ng mga pumapatay na bonnet gang. May hamon sa kanya si Police Superintendent Romeo Ondrada na patunayan ng nabuhay na suspect ang alegasyon nito. Hindi natin malaman kung sino yung bonnet na sinasabi niya gano'n. Basta yung ating police nag-conduct ng legitimate police operation. Yung sa sinasabi niya sa bonnet na yan, siguro kailangang patunayan niya kung sino yung bonnet na yan. Kinumpirma naman ni Ondrada na nasa maayos na kalagayan si Santiago pero hindi pa man ito nakakalabas ng ospital. Patong-patong na kaso na ang kinakaharap nito. Sa parte naman ng ating investigation sa police, na igawa na rin yung kaukulang asunto na isinampa laban sa kanya. Na ngayon nasa piskalya. Dahil halos nakikipagsabayan ng bonnet gang sa mga paramihan na mga napapaslang na pusher, tumitindi rin ang takot ng publiko sa kanila. Basta yung sa vigilante, wala akong alamang pulis dyan sa vigilante sa tayi-taying istorya niyang ginagawa. Kasi lahat naman ng mga drug suspect na nahuhuli, may kanya-kanyang istorya. Kumpara sa pulis, tila walang takot at walang awang kung pumatay ang mga nasa likod ng grupo ng mga namamaslang na pawang mga nakabonet. Sa Jennings Avenue, Rosario, Pasig City, noong nakalipas na linggo, pinatay ng mga nakasuot na bonnet sa harap ng kanyang anak ang natutulog na si Jessie Dabon.
Pinasok at pinatay din sa loob ng bahay si Enrico Espinosa na nakita rin ng kanyang mga anak sa may Kanyogan, Pasig City. Wala naman kami magagawa Ganyan nung nangyari. Bala noon Diyos sa kanila. Makarma, makonsensya sila sa harapan ng mga bata, ginawa nila yon. Di ba nila naisip, tatanim sa utak ng mga bata yung ginawa nila? Natutulog, ginising ng dalawang lalaki na nakamaskara. Tapos hinila daw sa paa. Pinipilit isama yung kapatid ko. Nung ayaw sumama, hinila sa paa at saka nila binarel. At nito lamang nakalipas na mga araw, patay naman ang mag-inang Mary Grace Blando at Rogie Blando nang pasukin ng mga nakamponet ang kanilang bahay sa Amityville, San Jose Rodriguez, Rizal. May kwento na rin na may napapaslang ang mga pulis na mga gunmen o riding in tandem na nakasuot ng bonnet. Pero sa kabila nito, tila hindi sila nauubos bagkus tumitindi at mas lalong naging malupit ang pamamaslang. Una nang tinatanggi ng mga pulis, sila ang nasa likod ng tila bijilanting pagkilos ng bonnet gang. Pero ano pa man at sino man sila, naniniwala ako na mas maganda pa ring idaan sa proseso ang pagpapatupad ng batas. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Ako si Jong Manlampas. May panibagong banat ang United Nations sa managong kampanya kontra sa illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 33rd session ng Human Rights Council, sinabi ni UN High Commissioner Zeid Ra'ad Al Hussein na may kakulangan nito sa pangunawa sa tungkulin ng mga human rights institution at prinsipyo ng ligtas na lipunan. Binanggit din ng UN official ang pangangailangan para sa isang fair and impartial rule of law. Tiyak na sasagot muli dito si Pangulong Duterte, ngunit tiyak din na hindi malalayo sa mga nauna niyang sagot sa mga batikos na wala siyang pakialam. May problemang kailangan asikasuhin at iyon ang ipinangako niya sa mga nagluklok sa kanya sa Panguluhan. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Den Macaranas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.